Nagpapasalamat po ako kay Ray na tinutulungan niya po kami. Malaking tulong po talaga sa amin ito yung nangyari na to. At yung asawa ko po, may chance rin po magbago. Hindi na po gagalawin yung bata. Pinaramis niya po. At kung Sigurado kayo na yan, sigurado. At kung gagalawin niya po, last ball na po yung bata, itutuluyan na po siya. Kasi ako yung natatakot, kaya gusto ko siyang isama eh. Ako rin po gusto ko po siyang isama sa inyo. Kaso nga lang, lalo niya. Siyempre, na hindi naman po ano yung loob na sa ibang tao. Kasi po, magulang po yung magulang palaki sa kanya. Bal na ilang pa po siya sa inyo. Yeah. Pero ang gagawin ko po, kung talaga may pagbabago sa to, gagawin ko po yung the best ko po para isama po sa trabaho yan. Pinakusap ko lang po kahit may nagdad pa po. Okay, sige, ganito po gagawin natin. Kung di na ho natin mababago yung desisyon nyo, bigyan nyo po yung number nyo kay Kuya Ring. Ano man ang mangyari. Nung una kasi mahal na mahal ako niyan. Eh, simula nung lumaki anak ko. Yung anak ko naman mahal. Nawala na yung pagmamahal sa akin, hindi sa anak ko. Ilan taon na ako kayo nagsasama? Nasa ano pa siguro? Kasi maliit pa lang yung anak ko eh. Yeah. Yung babae, nasa siguro 4. Siguro sa 6. 6 na taon. Nagtiyaga po akong ganyan siya. Tapos, ito po medyo linawin ko doon sa anak nyo. Kailan nyo nakita na parang nag-iiba po yung pakikitungo doon sa anak nyo? Simula po nung lumaki. Kailan no? Ilan taon na po? Basta, ikaisip na po. 7, gano'n, 8. Ilan taon na po parang ginagawa ni tatay yun? Ayun, 7, 8, gano'n. Pero, ilan taon pero na po hindi yan ngayon? sa akin pinapakita ko yung ginagawa niya. Nito na lang, nalipat kami Kalumpit, nalipat kami kung saan. Ilan taon na po yun? Siguro nasa ano po, yung ginagawa niya po. Hindi, ano lang po eh, siguro mga buwan lang po eh. Basta po nalipat po kami dito, mas lalong lumala. Alam niyo na, kaya ako tinatanong. Siguro nasa 1 taon na, ganun. Okay. Kaya ako tinatanong, alam niyo na kung ganun, tapos ba't pinatagan niyo pa? Hindi, ganito po kasi yan. Sabi niya po, hindi niya po ulitin. Ano po bang nakita niyo nung una? Hindi niya inuulit. Hindi niya inuulit yun. Nung nalipat kami ulit, inulit niya ulit. Pag walang tao yung bata, inaano niya, yung dinadala niya sa dilim. Ganun lang. Pero ilang beses lang naman dinala sa dilim. Hindi naman kumbaga, parang parang may pumapasok sa isip niyang iba, parang may nagtuturo sa isip niyang demonyo na, alin mo yan, ganun. Ganun siya. Parang matutokso siya. May 1 taon na nakitaan niyo si tatay, o nakita niyo, anong ginagawa po niya nung unang nakita niyo? Inano ko po yung anak ko, sinesave ko po. Hindi po ako nagtatrabaho para sa anak ko. Tapos, nalaman niyo yan, anong sabi niya sa asawa niyo? Bakit mo naman ginawa yun? Ano pong ginawa niyo? Hindi makatarungan yung ginagawa mo. Hindi gawain ng matinong tao yan. Hindi ka naman addict. Nasa natural ka naman pag-iisip. Bakit ganyan ginagawa mo? Sabi niya, nasalilin daw siya ng dugo. Hindi ko kayo nag-isip na iwan siya nung panahon na yun? Hindi, binigyan ko siya ng pagkakataon. Kaso nga lang, nagbantaan niya ako. Pag pinakulong ko siya, papatay niya raw kami. Halimbawa po, yan na po yung polis. Isa daw po sa amin, yung ang tawag doon, kukunin yung isa, tututukan ng kutsilyo daw sa leeg. Ano po tawag doon? Hostage. Hostage. Yung anak ko daw po si Justin na i-hostage na papatayin niya raw po sa harap ng polis. Kaya po natatakot po ako magsumbong noon. Po. Okay. Kaya iniingatan ko po yung sarili namin. So, kailan po ulit nangyari yon? Nito na lang po, ulit. Napapadalas na po, ganun? Opo, napapadalas na po, kaya nangangamba na ako. Araw-araw po ako umiiyak. Sabi ko sa kanya, tigilan niya na yung bata. Mga ilang buwan na po yung nangyari po ulit? Yun, natira po kami sa Sipat. Araw-araw po kami nag-aaway. Yung bata po, hindi ko po alam na ginaganon niya. Sinasabi lang po sa akin ng bata. Ngayon po, sinusuntok ko po si JR. Talaga po sinasaktan ko yan dahil bakit ganun ginagawa mo?
Nagsuntok ko sa mukha yan. Nagkabukol-bukol nga po yan eh. Sabi ko, sawa na ako kasuntok sa iyo, masakit na yung palad ko. Ano gagawin ko sa JR? Pakulong na lang kaya kita. Sabi niya, pag pinakulong niyo ako, papatayin ko na kayo. Yung anak ko, ako maging katulad ko. Na ganito po na wala pong ano. Yeah. Wala po, wala pinag-aralan. Yeah. Sorry po sa mga nangyayari. Kapag po na nagalaw niya yung anak ko, paano po? Eh di wala na po yung kinabukasan ng bata, di ba po? Kaya po sinasaktan ko siya dahil hindi ko po matanggap. Yeah. Sabi ko, buti nga eh. Gusto mo magsumbong ako sa taong bayan, ginagawa mo sa anak ko. Yeah. Mabugbog ka nila. Hindi ko sinasabi yun kasi mamaya mapatay ka nila. Di ba po? Tinitignan ko pa rin din siya na naaawa din ako sa kanya. May pinagsamahan po kami. Yeah. Di ba po? Ang hirap ko ng alagayan ko. Tapos sinasabi niya, lagi, pag pinalis niya raw ako, wala na raw po tutulong sa amin. Ganun. Wala po talaga. Oo, wala po talaga. Yun ang pamatay po niya na sa amin. Kaya po, ang hirap po ng sitwasyon po namin talaga. Marami po akong nakakausap na ganyan minsan. Pagka gano'n na po yung asawa, iniiwan po. Pero gagawin po nila yung kaya nila para mabuhay po yung anak nila. Kumbaga hindi po sila nakadepende rin po sa ano. Kaya nga po ako nagtrabaho. Tsaka yung anak ko po, kahit bata pa, ina-apply ko na ng trabaho. Alam mo po kung bakit po? Kasi po para mawalay sa kanya sa tuwing gabi, hindi niya na ano yung bata. Inilalayo para ko hindi sa po kanya. naiiwan. Opo, hindi po naiiwan sa kanya. Kaso nga po, ngayon ko palang ipapasok at ngayon palang papasok dapat yung bata. Yeah po. Nagalit po siya sa akin dahil po yung bata in-apply ko po ng trabaho. Nagalit po siya sa akin. Kailan po nag-start yung trabaho? Wala pa po, ngayon pa lang po papasok. Ngayong araw po na to? Opo. Sabi niya po sa akin, kung mawawalay kayo sa akin, tsaka yung bata, mas maganda, putulin ko na yung ano ko sa inyo. Pwede po siyang pumasok doon, grade 10 years old? Hindi, ano po eh, para lang pumalayo. Para kung nagyaran po siya, kung aalis naman po siya, hindi ko na po siya pagtatrabahuin. Ilalayo ko lang po. Aminin ko sa'yo kung bakit kami nagpunta dito. Humingi ako ng tulong para pumunta dito dahil sa ginawa mo. Salamat ka, minamahal ka pa ng anak mo. May chance ka pang mahalin at may chance ka pang magbago. At gusto ka pang mapagbago ng mga anak mo. Pati ako gusto ko magbago ka, kaso wala na talaga. Ala ka ng puwak para sa mundo. Dadalhin mo pa ako kay Kaya. Ito talaga sa'yo, tumahimik ka na sa ulungan, mag-isip-isip ka ako na maganda. Wala bang ang ulo ko kay Kaya? Iyahabol Ayan po. nito, wala na. Eh, pag hindi po siya tumigil. Tsaka siya naman, malayo siya kay Janice. Hindi sila magkakasama nila Janice, di ba po? Malayo sila. Una, hindi po talaga siya ganyan. Ayan, nirerete niya pa ako. Nung sunod-sunod, ayan na, napapansin ko na. Napapansin na rin Sandali ni na tita. po, iinit po. Sige po. Napapansin ko na, nagkiselosa siya. Nung nagkakasundo kayo nung Opo. Ayan, nagagalit na siya. Ayun po yung kinagagalit niya, selos. Eh, simulan yun, parang nag-ano ni loob ko eh. Paubos na yung pasensya ko yun eh. Paubos, umuunti-unti po. Hanggang sa, ayun, nagka-problema po talaga. Sabi niya nga po niya nung una po masaya kami, nag-banding-banding. Yung sumunod na araw po, ayun na, na siya. Pinagkatabayan niya na, umuwi na daw ako sa nanay ko. Dahil nga doon sa nakikita niya na nagiging close ka kay Janice. Kasi nga, mali nga kasi ginagawa mo. Hindi ka magbagong buhay, hindi mo tinatanggap yung pagkakamali mo. Hindi kang pumupunta ang pagtamo pa rin ako dito. Nugulo mo pa rin. Kasi nga, gusto kitang tulungan. Tahimik na ako rito. Pinupuntaan pa, pagtabo yun ang ako. Pupunta na ako dito. Nanginginig yung kamay ko. JR, gano'n na lang gawin natin yung mga bata. Oo. Kasama ko na lang sa kanila para maayos na.
Kasi medyo gabi na sila, oh. Ano pong, ano na? Ipapasama ko na lang po si Jen sa si Justin. Tapos kami na lang po may iwan. Ngayon po pala, Kuya Chia. Ayusin po namin buhay namin. Hmm. Pero gusto ko kasi sinunod kasi pag-aaral ko naman. Ah. So, may gumugulo sa buhay niya. Pwede po ba na na si Jen si gagalaw. Naku naman. Tignan mo pag nag-report ko niya. Baka hindi ko mapapasok. Tatapusin ko na lang. Pero, Bakit po, Jargal, galit ka sa anak mo sa point na kasama namin si Janet? minumura pa ako. Kayo na Tumigil ka kayo. na nga, Jean. Tapos na nga eh, di ba? Ako kahit galing akong simbahan, Okay na. galing akong ampunam, ayoko na minumura Hindi ko agad. yung anak ko kasi para ano. Ang pinunta ko lang dito, magkaayos. Bisyo niya ako mainam. Alam niyo po, nagtatrabaho ko niya yes. Ilang araw ako hindi nakapasok. Paano pag naging kayo ni Janice, ano gagawin ko sa'yo? Huwag mong pag-isipin yun. At na-disgrasya, ano gagawin ko sa'yo? Bakit magdidiscussion ng anak ko yan? Ano gagawin ko sa'yo? Ako, tatanungin ko ba, ako ba yung walang pinag-aralan? Ako ba yung walang pinag-aralan? Nakakabuhay ka. Sige, dito po niyo sabihin yung napag-usapan niyo nung ano. Kasi ako po, Nay, kung ako lang, kung ano po yung mga dapat gawin, pwede po natin kayong tulungan. Yung kagustuhan po ni Rain, kayo pa rin yung kakausapin nila, hindi po ako. Opo. Kaya kayo pa rin po magde-decide dito. Ganito po kasi napag-usapan namin mag-asawa kanina. Mm. Ito po kami dalawang mag-ina, magtatrabaho po kami. Mm. Isuportahan na naman daw po yung pagtrabaho namin. Mm. Ngayon, si Janice po, bibili po ako ng kandado ng pinto, hindi po Mm. siya makakapasok sa loob ng pintuan namin. Hindi Mm. po talaga siya pwedeng pumasok. Kahit na dyan po ng CCTV, Yeah. wala pong problema doon. Hindi po siya makakapasok sa loob ng bahay. Makakasiguro po kayo na walang mangyayari Opo. mamayang gabi, Opo. bukas. Dahil pag may nangyari po dyan, wala na pong salitaan, pakukulong po talaga siya. Okay. Last ball na po yan. Mm. Pagkakasinabi ko sa kanya, isang pagkakataon na lang para magbago siya. Kasi kung di kulong, kamatayan ang hinahanap niya eh. Yeah. Dalawa lang po, kakahinit na kawawa naman din po, bigyan na din po natin pagkakataon. Yeah. Kasi ano po siya eh, minsan di rin po maintindihan yung utak niya. Mm. Inaano ko lang po, alalayan ko na lang po sa pagkain kasi baka nalilipasan ng gutom. Mm. Minsan po kasi, inuuna niya yung paninigarilyo. Oo nga po eh. Kaya minsan, kung ano-ano, sabi ko sa kanya, iwasan yung paninigarilyo mo. Kasi yung usok na yan, ayan ang sanhin ng problema sa utak. Mm. Yan po, yung una-una ko po sinasabi sa kanya. Okay, sige, okay na po yun. Basta sigurado po kayo sa desisyon nyo Desisyon ngayon. po namin. Ano naman pong gusto nyo sabihin kay Rain? Kasi siya po yung, ano ho talaga, siya po yung nagano na ilapit to kayo sa akin. Opo, dahil po sa nangyayari na yan, nagpapasalamat po ako kay Ray na tinutulungan niya po kami. Malaking tulong po talaga sa amin ito yung nangyari na to. Mm. At yung asawa ko po, may chance na rin po magbago. Hindi na po gagalawin yung bata. Pinaramis niya po. At kung Sigurado gagalaw- kayo na yan, sigurado. At kung gagalawin niya po, last ball na po yung bata, Mm. itutuluyan na po siya. Kasi ako yung natatakot, kaya gusto ko siyang isama. Ako rin po gusto ko po siyang isama sa inyo. Kaso nga lang, lalo niya. Siyempre, na Mm. hindi naman po ano yung loob na sa ibang tao. Kasi Mm. po, magulang po yung magulang Apo. palaki Mm. sa kanya. Bal na ilang pa po siya sa inyo. Yeah. Pero ang gagawin ko po, kung talaga may pagbabago pa to, gagawin ko po yung the best ko po para isama po sa trabaho niya. Pinakusap ko lang po kahit may nagbigan pa po. Okay, sige, ganito po gagawin natin. Kung hindi na ho natin mababago yung desisyon nyo, bigyan nyo po yung number nyo kay Kuya Ray. Ano man ang mangyari, dapat yung number mo pala yung maiwan sa kanila. May cellphone ka ba? Yung sa'yo, Ha? yung Nokia, nasa na ba? Nay, Pero natuwa po ako dahil yung side po ng problema ko nalaman niyo po. Dahil ito sa at least, pamamagitan po ni Ray. so, masaya po kayo na nalaman ho namin. So anytime, eto na, may copy po tayo, magkaroon ho ng problema. Ito po yung ebidensya kay tatay. Apo. Okay. Okay na sa'yo, Kuya Rain? Maluwag na sa ano mo. Kung ano man po, magbago yung desisyon nyo mamaya, bukas, pwede ko kayong tumawag sa amin. Para ko sa mga bata, no? Apo, sige po. Sige po. May good news, Kuya Rain. May good news po tayo kay Kuya Rain Katekram. Ngayon lang po,
kakabisita lang po natin kay papa niya. Tapos nag-open po ako ng vlog kanina. May nabasa ako ng comment. Basahin mo yung comment ni Tito Romy Tablayaman. Romy Tabliaman. Tatay Ram, may suggestion po ako. Kung luluwas po kayo to Manila, pwedeng magkita na lang tayo. Or kung sino man na iabot ko na lang ang violin at may ibigay kay Kuya Ray dahil masyadong mahal ang gasolina to go to Mapanike. Ulit. Pasensya na po. Si Tito Tablaya. Talaga naman. Namahalan sa gasolina pero sa violin, hindi siya namahalan. Ibig sabihin, binilang ka na ng violin ni Tito Romy Tablayaman. Pero, alam niyo ba Tito, ngayon po, papunta ho dapat kami ng SM. Ano yung sabi ko sa'yo? Bibili po ng violin. So, surprise ko sana. Ano to? Thanks God, nandyan po Tatay Ram si Kuya Ray at may subok niya ang pagtugtog ng piano. I wish to give violin dahil hindi ako natugtog, may violin regalo ko na lang sa kanya. Ayun pala. May pangalawang comment siya. I-heart natin. Tapos dito, sabi ni Tito Judy Ventura 6968, ang calling ni Kuya Ren dito, baka hindi nila naintindihan ang pangalan mo. Ano po? Rain. Rain po ang tama no? Rain. Rain pa. Ulan. Apo, asin ulan. Ang calling ni Kuya Ren, Music Ministry. Kaya sana maisama ni Kuya Luis sa youth ministry para magamit ang calling po niya. Purihin ang Diyos. Okay, sige, mamaya na siguro. Mamaya na itong mga comment. Pababasa ko sa kanya kasi pagod yung mga utak ko namin sa mga nangyari. Rest muna. Apo. Okay. Sige po. Tito Romy, thank you po sa lahat po ng mga katekram. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. Mamaya na lang po ulit.